Naku, mamamatay ba yung Picastro, yung RC Rocket Backpack! Rocket Backpack! Giant Arrow? Rocket Backpack! Okay, Fireball! Recall out? Labalon Puppet? Dahan-dahan naman, Kinara. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Boom Academy versus Psycho Esports. Ito ay Placebo Cup Semifinals Upper Bracket. Yung mananalo ngayong gabi ay maghihintay sa Grand Finals ng Placebo Cup. Yung matatalo ay malalaglag sa Lower Bracket Grand Finals. So good luck both teams. Ang players dito ng Boom Academy ay si Seven, si Kinara, Supmiao, si Izu, si Linluwan. Sa Psycho Esports naman, si Celino, si Bernol, si Velame, si Leo, si Picastro. Former Elevate, former HTM Esports. Good luck both teams. Okay, eto na. Start na tayo. First attacker agad dito si Picastro. Okay, ito si Picastro guys. Good luck. Picastro. Meron siya ditong RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Si RC ay naka Electro Boots Rocket Spear, Grand Warden Eternal Tomb Rage Gem. Si King, Snake Bracelet Spiky Ball, si Queen Magic Mirror Action Figure. Good luck. Para kay Picastro. Mukhang bumabalik talaga yung Root Riders strat ngayon sa Town Hall 18 Esports mode. Ang laking bagay na nawala yung Bomb Hive. Actually, good thing na nawala yung Bomb Hive dito. Medyo lumawak yung mga attack strategies na ginagamit ng pro players sa ngayon. And nakatulong din yung Rocket Backpack na bagong equipment ni Dragon Duke. So, mas lumawak pa. Nadagdagan yung mga makikita nating attack strategies. So, mukhang maganda yung magiging dito. Yung upcoming World Qualifiers. Kasi medyo hindi na siya nag-i-spam tulad ng mga nakaraan. Na puro, nung Town Hall 17 days, di ba? Puro spam ng Root Rider Valkyries. Kahit nung Town Hall 16, puro spam ng Root Rider Valkyries. So, buti na lang. Medyo natatapos na rin tayo sa era ng spam throwers and totem spell ngayon. Nakakaroon ng mga iba't ibang mga attack strategies. Eto na, King and Queen magkasama sa may left side para mag-counter funnel. Binabanatan ng mga multiple boogers yung Guardian dito. Okay, early overgrowth spells sa pinakagitna, including Lava Launcher. Si King ay sumama dito sa loob. Instead na dito sana siya sa labas. Okay. Ayaw niya maiwan. Sama daw siya sa mga tropa niya. Okay. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Mukhang magpapop na rin siya ng Eternal Tomb dito. Naku, mamamatay ba yung Picastro? Yung RC mo? Eternal Tomb. Wow! Pisong-piso na lang yung Royal Champion, guys. Grabe ka naman, Picastro. Sulit na sulit yung kanyang Eternal Tomb doon. Kaya lang mamamatay na rin yung RC niya dahil may multi-Inferno Tower dito na nagbibigay ng problema sa kanya. Okay, another overgrowth spell. Sinama niya dito yung Revenge Tower. And yung compartment ng Poison Spell. Medyo natatraffic siya dito sa may Town Hall part. Actually, bibigyan siya ng problema nito. Ayun na nga. Namatay dito yung kanyang Grand Warden dahil dun sa multi-IT. Problema to, boss. Kakapusin si Picastro dito. Ang dami pa mga defenses sa base ni Linluwan. Out of spell support na si Picastro, King and Queen's ability. Ginamit niya na rin yung Spiky Ball. Si Queen nasa may bandang taas, pero yun nga, hindi niya makukuha yung mga remaining defenses dito. Grabe yung pwesto ng both multi-ITs dito, isolated, including Revenge Tower. Nice try lang para kay Picastro. Shifters Cup ang Psycho Esports. Oo nga, di ba? Ang laki na nakuha ng Psycho Esports doon. 4,666 USD. Magkano yun? Almost 280,000 yung nakuha ng doon, Psycho Esports sa Shifters Cup. Pero yun nga, nice try lang para kay Picastro and nice defense para kay Linluwan. Ente lang, sir. So yun nga, alam nyo naman, nagpraktisado dito ang Boom Academy ng wombo combo nila. So tignan natin. Eto na, si Supmiao. First attacker dito. Si Supmiao. Etong, tama ba? Clash champ sila eh. Oo nga, former clash champ sila. Okay, eto, meron siyang one zap. Okay, multiple quick spell. Zap. Giant Arrow. Rocket Backpack! Okay, nicely done para kay Supmiao. Hindi niya lang nakuha dito yung multi-IT pero walang problema. The rest ay nakuha niya dito. Multiple defenses. Okay. Uy, binanatan agad dito ng Monolith yung kanyang Dragon Duke. Okay, nice totem spell. So, ito pa rin yung gamit ni Supmiao. Si King ay naka-Stick Horse Giant Gauntlet with Angry Jelly. Si Grand Warden ay naka-Life Gem Rage Gem. Okay, nag-activate na agad yung Phoenix dito ni Dragon Duke.
Malamang King ang nandito sa may left side. Dito niya sa may left side idadrop yung kanyang Barbarian King. Hihintay niya muna ditong lumalim yung kanyang throwers. Aray ko, sakit ng Giga Bomb. Oh, yato na yung kanyang Archer Queen sa may right side. So yun nga. Healer Puppet, Giant Arrow. Bumabalik yung ganitong equipments ni Queen. Okay, yato na yung kanyang Barbarian King sa may left side. Di pa siya nagpop-up ng Giant Gauntlet dito. Ayun na, nagpop na siya ng Giant Gauntlet kay King. So meron ng access dito yung throwers niya. Papuntang Town Hall. Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Okay, gumamit na siya ng Revive Spell dito kay Dragon Duke. Actually, looking good to para kay Soup Meow. Ang dami niya pang spell support dito. And yung threat na lang dito sa kanyang Dragon Duke ay etong Air Defense sa taas. Pero meron siya ditong spell support na pwedeng gamit. Ayan, no. Meron pa siya ditong multiple rocket balloons. May snipe pa dito ng rocket balloons yung Air Defense. Basag to. Basag to. Di makakadepensa yung base ni Celino dito. Grabe ang Boom Academy talaga ngayon. Nasa momentum kasi talaga sila. Grabe yung hit rate ni Soup Meow ngayon dito sa ganitong strat. Malamang sa malamang maraming pro players or pro teams ang gagamit nitong ganitong strat. Ang taas ng hit rate ni Soup Meow sa ganitong strat ngayon, guys. Legit. Kita nyo? Yung mga recent matches din ng Boom Academy, hindi sumasablay si Soup Meow bilang first attacker nila. And ganitong strat yung ginagamit niya. Easy 3-star sa kanya. Guys, tignan nyo, may swag spells pa dito si Soup Meow. 2 totem spell, 1 free spell. Grabe. What an amazing attack galing kay Soup Meow. Securing the first 3-star attack of the match. Grabe, ganda. Bang klase. Nice hit from Soup Meow. Okay. Si Leo, ang next attacker dito ng Psycho Esports. Good luck. Meron siyang Mass Dragon Riders and mukhang wombo combo. Oo nga, nice. Tignan natin kung anong plano ni Leo dito. Nagsiset up ata siya ng Giant Arrow. Kaya lang medyo tabingi eh. Tignan natin kung paano niya i-execute yung Giant Arrow dito. Medyo tabingi guys. Okay, Skeleton Spell pang distract. Multiple Quick Spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Grabe, successful si Leo dito. Uy, Totem Spell. Nice reaction. Ganda. Bilis ng daliri ni Leo. Na-save niya agad yung kanyang Archer Queen doon. Binabanatan ng Guardian and Monolith. Nicely. Nicely done. Good start to para kay Leo. So, Dragon Riders yung kanyang main troops dito. Si MP ay naka-Dark Orb, Meteor Staff, si Grand Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Let's go. Defender si 7. Minsan kasi bait talaga yung ganitong base eh. Sinasadya nilang makuha yung ganung value. And pagdating dito sa mga remaining defenses, masakit pa rin. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Town Hall secured dahil sa mga super minions. Boy, grabe yung Archer Queen! Buhay pa rin! Guys, mukhang ito na talaga yung meta ngayon kay Queen ah. Yung Giant Arrow, Healer Puppet. Ang ganda ng sustain kay Archer Queen, no? Buhay pa siya. And then, Overgrowth spell sa last. Poison Spell Compartment. Ang dami pang spell support dito ni Leo. May Revive spell pa siya. May Dark Orb pa kay MP. Meron pa siyang Totem spells and free spells. Looking good to para sa kanya. Basag ata. Hindi, basag to. Basag to. Basag. Basag yan, sir. Ang dami pang Dragon Riders dito. May Dark Orb pa siya kay MP. Full health yung Queen dito. And marami siyang spell support. Grabe, ang linis. Sarap talaga panoorin itong mga, ano, no? Mga Class S na halimaw. Sobrang detalya. Ang ganda ng mga bitawan talaga nila. Yung accuracy, ang tataas. Grabe, may swag din dito si Leo. Ano nangyayari? Nagkakaswag. Oh, shit! Oh, shit! Tinapon ni Leo, sir. Nako, tignan natin. Beautiful attack galing kay Leo. Securing first 3-star para sa Psycho Esports, sir. Angas. Medyo mayabang ka, boss, ah. Tignan nga natin, boss. Ewan ko, ah. Minsan kasi... halimaw talaga tong dalawang teams na to, guys. World champions ba naman tong Psycho Esports eh. And yung Boom Academy talagang laging nasa world. Hindi pa nag-champion ng Boom Academy, pero lagi silang champion sa mga sa China qualifiers. Pwede niyo na sabihin na ano to, champions versus champions. Etong laban ngayong gabi.
Kahit newbie ako at Town Hall 8 pa lang nakaka-enjoy manood sa mga halimaw. Oo, nakaka-enjoy talaga to guys. Okay, eto na, si Izu. Next attacker from Boom Academy. Good luck. Okay, Electro Dragons pa rin ang baon ni Izu dito. So para siyang siniyan ng Evching ha. Parang laging Electro Dragons yung baon ni Izu. Okay, Rocket Spear, Seeking Shield kay RC, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster, Grand Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb, si MP ay naka Meteor Staff, Dark Orb. Good luck para kay Izu. Kanina, ilaban nila, Electro Dragons din yung gamit ni Izu and then naka 99% siya, di ba? 99 ba? 98. Okay, na-secure niya dito yung isang air defense. Okay, quick spell. Kukunin niya muna yung bomb tower dito bago mag-pop ng Rocket Spear Seeking Shield. Ayun na nga. Okay, zoom out natin. Rocket Balloons. Grabe yung detail na... Okay, Battle Drill! Sir, Battle Drill para ma-secure dito yung Revenge Tower and Multi-IT. Ngayon ko na lang ulit Reach Spell? Triple I... Okay, sir. Okay. Meron lamang minanual pop niya dito yung Battle Drill para ma-secure ng Triple Yetis yung Revenge Tower and Multi-IT. Ito na yung kanyang mga Electro Dragon sa may ilalim. Nag-pop na rin agad siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb. Let's go! Wala na siyang problema dito sa back-end. Ang tanong, makakalagpas ba yung mga Electro Dragons niya dito sa may Town Hall part? Okay, nag-pop na rin siya dito ng Dark Orb kay MP. Si Dragon Duke nasa may right side. Nice. Ang dami niya pang Electro Dragons dito. May mga spell support pa si Izu. Stun Blaster available pa para kay Dragon Duke. Okay. Looking good to ah. Teka. Masakit pa tong bandang gitna guys. Meron ditong multiple Tesla. May both multiple ITs. Tignan natin. May Stun Blaster pa siya kay Dragon Duke. Sir. Okay, wow. Ininbi niya dito yung isang Electro Dragon para makuha dito yung X-Bow. Okay, beautiful Stun Blaster. Sakop dito lahat ng core defenses. Boss, kaya lang hindi nag-activate yung rage dito ng Dragon Duke dahil merong ibong Adarna sa kabuger. And yung mga Electro Dragons niya nasa mira. Aray ko! Kumain pa ng multiple airdrops yung Dragon Duke! Sir, aray ko! What? Sir, baka sa another 99 naman. Sayang, kung nakasurvive dito yung Dragon Duke niya, tapos na yung boxing, guys. Sayang. Kakapusin na naman si Izu dito. Parang yung kanina lang. Grabe yung kinain na multiple air traps ng Dragon Duke kasi eh. Parang 2 pirasong Seeking Air Mines and multiple air bombs. Sakit, sir. Sayang. Baited. Sayang. Time failed lang para kay Izu. Nice try lang. And nice defense para kay Velame. Bagong player ata nila to, Velame. Nice try lang para kay Izu. Sayang, sir. So as of the moment, meron silang tig 2 attacks. Pero lamang dito ang Boom Academy ng 2.4%. Uy, naka-uniform, naka-jersey sila ng HTM, oh. Ng Psycho Esports pala talaga. Sir! Okay, si Bernal na nga. Loko to si Bernal. Last 5 seconds na lang ata bago umatak. Okay, eto na. Good luck. Si Bernal, ang next attacker dito. Meron siyang RC Walk, Root Rider. Hindi, Queen and Warden Walk with Root Rider Valkyries. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure, Grand Warden, Eternal Tomb, Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster, and si RC ay naka Electro Boots, Rocket Spear. Ngayon ko na lang ulit nakita yung Queen and Warden Walk ah. Oy! Bernal! Yung healers! Sir, nakadalawa yung Guardian. Aray ko, parang mga 2 pirasong air bombs na lang yan. Tignan natin. 2 or 3 pirasong air bombs na lang. Actually, isa na lang atang air bombs to eh. Isang air bomb na lang to eh. Delikado si Bernal dito. Kailangan niya ingatan dito yung kanyang mga Coco Balloons. Meron pa namang isang Coco Balloon dito. So safe pa yung healer niya. Hindi niya pa dinadrop yung 2 Coco Balloons. Early overgrowth spell sa may pinakagitna including Lava Launcher and Revenge Tower. Si Dragon Duke ang magsesecure.
Nako, yung Warden ni Bernal dito ay binabanatan pala ng Guardian. Mamamatay yung... Sir, lumayo ka sa multi-IT. Okay, nice inv. Warden! Healers, katabi nyo lang yung Warden. Healers, katabi nyo lang yung Warden. Rico! Gag, si binumirang nung headhunter. Sir, nice-snipe nung headhunter. Yung kanyang Grand Warden. Ako, delikado si Bernal dito. Nawalan siya ng Rage Aura. Masesecure naman niya yung Town Hall dito dahil nandito si Dragon Duke. Kaya lang, sobrang laking nabawas sa puwersa dito ni Bernal. Ubus na rin yung kanyang mga riders dito. Heroes na lang yung natitira with healers. Meron pa siya ditong Rocket Spear kay RC. Si Dragon Duke ay mamamatay na. Nice! Na-takedown pa dito yung Revenge Tower dahil dun sa death damage ng Dragon Duke. Kaya lang, Rage Spell compartment tong nasa back-end defenses niya ni Kinara. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Kakapusin si Bernal dito. Kakapasin si paring Bernal. Actually, si paring Bernal sobrang galing nito gumamit ng Queen Charge Lavalons eh. Isa to sa mga top players, top users na ng Queen Charge Lavalons way back. Town Hall 14, 15, 16. Sobrang galing gumamit ni Bernal ng Queen Charge Lavalons. May archers pa. Kaya lang, oy, may isa pa, boss. Makaka-83 pa siya dito. Kaya pa yan. Ay, aray ko. Nice try lang para kay Bernal. And nice defense para kay Kinara. Eto na, si Kinara. Next attacker from Boom Academy. Okay, Mass Dragon Riders yung baon niya dito. Ito, yung nagtatanong na allowed ba yung potion. Naka-potion dito si Kinara. Both hero and power potion. Wombo combo ba to? Okay, Kinara. Meron siyang wombo combo, guys. Kaya lang, paano yung pwesto ng Giant Arrow dito? Teka lang, sir. Ang hirap ng pwesto ng Giant Arrow. Tignan natin kung... Okay, multiple quick spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Ay, sayang, sir. Okay, Fireball! Recall out? Dahan-dahan naman, Kinara. Dahan-dahan ka. Lavalon Puppet? Okay. Skeleton spell pang distract sa Guardian. Hindi siya sumakses dito pagkuha ng Clan Castle dun sa kanyang wombo combo. Pero mukhang hindi naman magiging problema. Okay, eto na. Yung Lavalon Puppet pumunta sa air defense. Nagpop na rin siya dito ng Dark Orb. Nako, delikado si Kinara dito ha. Paano yung Town Hall, boss? Okay, Baby Dragon. Kailangan niya suportahan ng spell to. Okay, may Baby Dragon sa may Town Hall part. Konti na lang naman yung buhay ng Town Hall dito. Kaya lang may... Ayun, bumalik yung MP. Siya yung magsasecure ng Town Hall dito. Okay, multiple Inferno Dragons buhay pa dito with Dragon Rider. Super Minions yun naman ang kanyang Siege Barracks. Okay, meron na lang free spell dito si Kinara. Kaya lang, ang kapal pa ng mga defenses dito sa may back-end defense. Sa back-end ng base ni Picastro. Okay, revive spell para kay Dragon Duke. Almost full health yung Dragon Duke niya dito. Kaya lang, binanatan yung defending MP. Habang free hit yung air defense, okay, nakuha naman dito ng Dragon Duke niya. Nag-activate na yung Phoenix ni MP, kaya lang, tapos na rin yung duration. Teka lang, sir. Ang haba pa ng oras ni Kinara dito, buhay pa yung Grand Warden niya. Meron pang Super Minions dito. Basag ata, boss. Basag? Sir, basag to. Basag to. Grabe ka naman sa attack, Kinara. Ang sakit sa ulo, boss. Grabe yung Boom Academy, guys. Ibang klase yung utak nito. Sir, goosebumps. Ang dami nangyari doon. Very satisfying attack galing kay Kinara. Hindi nakadepensa ang Psycho Esports. Sir, ang dami nangyari doon. Ang dami nangyari doon. Napakabilis ng daliri ni Kinara. Iba talaga, nasa momentum ang Boom Academy. As of the moment, meron na silang tig-3 attacks pero lamang dito ang Boom Academy ng 1 star and almost 6%. Okay, eto na si Celino. Si paring Celino, ang 4th attacker ng Psycho Esports. Okay, meron siya ditong, wow, RC Charge Dragon Riders. RC Charge Dragon Riders ang baon ni Celino. Si RC ay naka-Electro Boots, Haste Vial. Si MP ay naka-Meteor Staff, Dark Orb. Lavalon Puppet and Eternal Tomb. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay. Sir, Lavalon Puppet.
Gumagawa ng mga bagong meta. Both teams ngayon. Labalon Puppet na ba ang meta? Mukhang matutuwa si Tolchaki dito. Okay, nagpop na siya dito ng Haste Vial. Rumekta na sa may Revenge Tower yung RC niya dito. Kaya lang, puro single cycle na to. Kasi namatay niya yung kanyang Spirit Fox. Meron pa siyang isang Invi dito. Makukuha niya pa ba yung Fire Spitter? Okay, ginamit niya pa yung last Invi dito. Kaya lang, hindi niya na makukuha yung defending MP. Ang kunat, guys. So, tignan niyo yung MP. Plus 20% ba naman yung hit points niyan? Ang kunat talaga. And then, yung RC minus 20% yung damage. Okay. Nag-setup siya dito ng Flame Flinger. Okay. One totem spell para kunin yung defending queen. Nicely done para kay Selino. Grabe yung mga small detail na yun, no, guys? Pero napakalaking tulong yun. Okay, ito na. Nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb and Lavalon Puppet. Oo, ano? Hindi ko naisip yun. Eternal Tomb and Lavalon Puppet. So, parang nagsisilbi kasing Lava Hound yung Lavalon Puppet, guys, eh. Okay, eto na si Dragon Duke. Nag-pop na rin agad siya dito ng Stun Blaster. Rocket Balloons para hindi magulo yung pating ng kanyang Dragon Duke dito since naka-Angry Jelly. Okay, ginamit niya na rin dito yung Dark Orb sa may gitna. Si Warden kasama ng dalawang Dragon Riders with 3 Inferno Dragon. Si MP ay kasama ng Dragon Duke with Dragon Rider din. Okay, si Warden pumunta sa may bandang gitna. Naku, mamamatay! Sir! Selino! Selino, paano yung Town Hall? Ito na lang yung pag-asa niya, yung mga Inferno Dragons dito. Kaya lang may Guardian kasi, guys. May Guardian kasi. Okay, revive spell kay RC! Patay! Naku! Hindi makukuha ni Selino dito yung Town Hall sa business of Meow at magre-result to ng 1-star attack para sa Psycho Esports. Sayang, sir. Ano nangyari doon? Nag-split kasi yung troops niya eh. Yung ibang Dragon Riders niya ay pumunta dito sa ilalim, yung iba ay nagpunta dito sa may upper part. So nag-split. Si Warden kasama ng ibang Dragon Riders, si MP sumama sa Dragon Duke. So hindi nagpunta sa may Town Hall part. Nice try lang para kay Selino, sir. Huge defense to para sa Boom Academy. Pero again guys, ito ay upper bracket semifinal. So if ever matalo man dito ang Psycho Esports, may pag-asa pa rin naman sila mag-champion eh. Mapupunta lang sila dun sa lower bracket finals. Hindi pa sila lalaglag sa tournament. Okay, ito na si Lin Luan, next attacker from Boom Academy. Okay, ganun din yung baon niya dito. Dragon Riders. With Wombo Combo, sir! Okay. Paborito talaga ng Boom Academy ngayon. Ang galing nila gumamit. Okay, multiple Quake Spell. Siege Barracks! Giant Arrow! Bracket Backpack! Sir, ba't ang bilis ng daliri nitong mga to? Kita niyo ang bilis i-execute. Naglapag pa ng Siege Barracks si Loco. Ibang klase ka, boss. Tapos yung accuracy ng Giant Arrow and Rocket Backpack, sir! Sir, parang wala ng base. Sir, pag di mo pa na 3-star to, ewan ko na lang. Yung both Rage Spell compartment sa taas at baba, simut sarap. Simut sarap, sir. Wala na, finish na. Finish na to, boss. Aray ko, namatay yung kanyang Archer Queen. Binato ng Lava Launcher. Okay, meron siya ditong multiple furnaces, triple furnaces dito sa may laman ng kanyang Siege Barracks. So, hintay na lang niya umikot dito yung kanyang multiple Dragon Riders with Warden and MP. Okay. Nasaan yung Dragon Duke niya? Archer Queen. Nasaan yung Dragon Duke niya? Hindi ito eh, defending Dragon Duke to eh. Nasaan yung Dragon Duke nito? Hindi ko makita yung Dragon Duke. Naduduling na ata ako, guys. Okay, Overgrowth Spell. Ayun pala, nasa recall. Okay, namatay yung kanyang Dragon Duke. And then recall spell. Sir, nagoyo mo ako dun ah. Nagoyo mo ako dun. Hindi ko napansin yung recall spell niya. Hinahanap ko yung lumilipad na ano sa
sa hero na wala. Teka lang. Naupos pa yung Dragon Riders dito ni Linluan. Pero meron siyang Dark Orb dito. Ang problema, Revenge Tower dito yung... Okay, gumamit siya dito ng Free Spell and Totem Spell sa may Revenge Tower. Okay, Dark Orb sa multi-IT. Huwag mong sabihin makakadepensa pa to. Hindi, nasubsob dito ng Inferno Dragon yung Revenge Tower! Woo! Basag, sir. Sir! Ibang klase yung Boom Academy. Wala akong masabi sa Boom Academy. Mukhang nagsanay sa silid ng kaluluwa at panahon tong mga to. Iba yung mga bitawan. Another 3-star attack para sa Boom Academy. So yun na nga. Guaranteed na dito yung pagkapanalo ng Boom Academy sa laban na tong. So sila na yung magsesecure dito ng upper bracket grand final slot. Grabe ang Boom Academy, sir. Ilang araw na silang nagdo-dominate sa mga matches nila. Win streak ata tong mga kolokoy na to. Sir, win streak nga. O, isang beses lang natalo. Tinalo lang sila ng WOD Esport. Tinalo nila yung GSWFY, Zeus Esport, Reckoning, Team Electros. Grabe. Ibang klase kayo, boss. Eto na. Si Velame, or ewan ko kung yun yung pronunciation sa kanya. Meron siya ditong RC Walk, Root Rider Valkyries. Good luck. Dragon Duke. Uy, may wombo combo siya. Rocket Backpack, Fireheart, Giant Arrow, Action Figure. Uy, baited! Oh, baited, sir. Si Grand Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem and si RC ay naka-Electro Boots Rocket Spear. Okay, buhay pa naman yung Spirit Fox dito. Hindi niya makukuha niya multi-IT bago i-recall out. Nice timing. Okay, good start para kay Velame. Okay, Giant Arrow, Rocket Backpack! Quick Spell sa may CC. Parang okay, nice. Nice. Sakto lang. Nakuha niya dito yung Clan Castle. Nice value. And eto na yung kanyang mga Root Riders with Troop Launcher. Ang sakit nito, may lava launcher kasi guys eh. Okay na, problem solved. In-overgrowth niya muna dito yung lava launcher. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Grand Warden. Ganda ng pagkaka-frozen dito ng Ice Golem. Okay, nag-pop na rin siya dito ng Rocket Spear. Poison Spell, ginamit niya dito kay Defending MP sa taas. Meron na lang siyang isang Totem Spell dito. Sir, anong plano dito sa may bandang ilalim? Nandito yung Queen, kaya lang, boss, may bouncer. Hindi makukuha ni Velame. Grabe yung base ng Boom Academy, sir. Kakaiba yung layout. Kakaiba yung layout ng base ng Boom Academy. Ang gulo, ang hirap basahin. Okay, Warden, feeling Ice Golem. Ang galing mo talaga, Warden, kahit kailan ka. Kahit kailan ka talaga, Warden. Free hit dito yung lava launcher, guys. Time dapat isipin niya dyan, boss, yan. Combo. Sila ba nagle-layout niyan, boss? Oo, may mga base builder tong mga to. Pag mga ganitong top tier teams, may mga base builder tong mga to. Kakapusin si Velame. Nice try lang. So yun nga, guaranteed na malalaglag ang Psycho Esport dito sa lower bracket finals. Tignan natin. So waiting na lang dito ang Boom Academy sa upper bracket grand finals. Malamang twice to beat sila dito. Again, ito ay placebo cup with 1,500 USD prize pool. Nice try lang para kay Velame. And nice defense para kay Izu. Ayun ang patunay din ni Malas si Boss Ken. Gawa-gawa lang yung mga yan. O, diba? Okay, ito na. Last attacker from Boom Academy, si Seven. Good luck. Throwers. Mukhang ganun din, katulad nung kay Soup Meow. Oo nga, ganun talaga yung gamit nila, guys. Yun yung pinapractice nila at talagang effective. Lalo na yung mga ganitong klase ng base layout, yung box base. Teka lang, ang tanong, paano mo i-giant arrow yung gitna? Sir, ang hirap nito ah. Ang hirap nito ah. Okay, quick spells. Giant arrow! Rocket Backpack! Recall out. Sabi ko na, ang hirap eh. Ang hirap. So, hindi sumakses dito si Seven sa kanyang wombo combo. Alanganin, boss eh. Ang hirap i-Giant Arrow.
Okay, ito na yung kanyang throwers. Sa may bandang Town Hall Park. Nag-activate na yung Phoenix dito ni Dragon Duke. Sir, mag-i-split yung throwers mo dito. Si Warden, nasa front na naman. Okay, Warden. Warden, yuhuu. Okay. Humanap ka naman ng cover, Warden. Aray ko! Hoy, tinamaan ng lava launcher, guys. Isang lava launcher na lang yan. Hindi ata hinihil ng healers. Ayun na, yung lava launcher. Oh, hoy, boy pa. Sir, ayun na, hinihil na ng healers. Bunti ka na yung Warden ni Seven. Grabe yung damage ng max level na lava launcher, guys. Parang 2 hits lang yung Warden talaga pag walang healers. Okay, eto na si Barbarian King sa may 12 o'clock. Naka Giant Gauntlet and Stick Horse. At unti-unti na naubos yung puwersa dito. Hindi makukuha ni Seven, guys. Pero yun nga, panalo na rin naman sila. Mukhang nahirapan siyang basahin yung base ni Bernal. Ang hirap naman talaga, guys eh. Wala siyang pang combo. Ang hirap ng pwesto, alanganin talaga. Wrong tile yung nadrapan niya ng Archer Queen kanina. Baka ini-snipe niya lang sana dito yung Clan Castle eh. Kaya lang, yun nga, hindi tumama yung Giant Arrow niya. Walang matutulog sa pamilyang to. Uy, hindi, Cherise. Matutulog na tayo. Ginagawa mong kalat nangyari, DGs. Nakaka-motivate maglaro ulit ah. Masarap maglaro ngayon, boss, talaga. Lalo na nababawasan na yung mga spam ngayon. Ako tinamad din ako eh nung era ng spam route riders. Natamad ako maglaro talaga nun. Buti ngayon bumabalik na yung mga iba't ibang attack strategies. And nakaka-enjoy na talaga silang panoorin and gamitin at the same time. So mukhang maganda talaga yung mangyayaring worlds ngayong taon. Maganda mangyayari. Excited na ako sa mga monthly qualifiers. Anong bagong Town Hall? Town Hall 18 ngayon, ang Clash of Clans, guys. Town Hall 18. Sana ibalik yung global chat. Naku, malabo, Sanji. So, nice try lang para kay Seven. Pero yun nga, congratulations sa Boom Academy for winning this round against Psycho Esports. So, sila yung waiting sa Grand Finals upper bracket sa Placebo Cup. And yung Psycho Esports ay malalaglag sa lower bracket finals. Lalabanan ng Psycho Esports sa lower bracket finals yung mananalo sa RNG XTPM versus Team Electros. And waiting yung Boom Academy sa dulo. So, ayun, GG's guys.